let's begin with our topic, no? So short introduction lang po para hindi na po humaba yung training natin. So ang pinaka-topic natin dito ay how to close the deal. Ayan, so very excited na ba kayo? So okay lang ba? Comment mo sa comment section. I am excited. Kung ready ka na ba sa ating topic ngayon? Kasi itong topic natin ngayon, no? Dito po nagsisimula ang sales. 'Di ba? Kapag meron kang nadi-deal, 'di ba? Pag meron kang nako-close deal, dito po nagsisimula ang sales. So, ang tunay po na ang tunay na sales is once na na-close po natin talaga yung deal. Kaya yun po yung topic natin ngayon. Kaya yan, maganda po, matag nyo po yung mga leaders nyo, no, para mapakinggan nila kung paano po yung tamang pagko-close ng deal. Kasi through this closing the deal, no, dito lang din po ako natuto, no, na kumausap po ng tao, no, na dating seaman, no, na dito lang din po ako nag-engage into dealing with people. Okay, so I hope meron po kayong matutunan ngayon sa akin. Ayan, so first, what is closing? So yan po yung yung ang first closing is refers to the achievements of desired outcome which may be the exchange of money or acquiring signature. So sabi daw po dito, nag-start daw po ang closing kapag nakuha na daw po natin yung down payment, 'di ba? Nagbayad na daw po si client o kaya naman ay nag-deposit, 'di ba? Or kaya nagbigay na, nag-pay in na. So until hindi pa po nagbabayad si client, 'di ba? Until hindi pa po, or minsan kasi marami tayong mga clients na sasabihin, sige magjo-join na ako bukas. Sige magjo-join na ako sa ganitong araw sa katapusan. Pero inaabot na 'yun ng katapusan ng taon, hindi pa rin nagjo-join, no? So para hindi tayo umasa, okay? Masasabi lang po natin na close yung deal kapag nag-pay in na. At ito po yung maganda dito, no? Closing starts from every part of the presentation. So hindi po ito sa dulo lang. Habang nagpe-present ka, nagko-close deal ka na po pala. Okay, pagka-open mo na pa lang ng camera, pagka-join mo pa lang sa Zoom, nagko-close deal ka na po pala. 'Di ba? Yung unang ngiti mo, part na po pala yun ng close deal. At the same time, habang nagpe-present ka, no, pwede ka na rin po mag-closing, 'di ba? No? Dito ang maganda dito, habang nagpe-present, pwede mong isabay yung sa closing mo. 'Di ba? Sinasagot mo na agad yung mga inquiries niya, sinasagot mo na agad yung possible objection niya para pagdating sa dulo, ang tatanungin mo na lang, anong gusto mong pay-in, 'di ba? Platinum or jade, 'di ba? So, yun po yung maganda dito, no? Kasi closing starts from every part of the presentation. So now, the question, what is OTS? Ito po, jargon po to talaga dito sa I Am Worldwide, no? OTS, ano ba yung OTS? Okay, pag sinabing OTS, on the spot pay-in. Ayan, sino ditong gusto magkaroon ng OTS? Comment mo OTS na i-declare mo na ngayon, bukas, mamaya pagkatapos ng training natin, meron kang OTS. Ayan, sige nga, comment down na kung gusto mo magkaroon ng OTS. Ayan, so pag sinabing OTS, pay in agad, wala nang paligoy-ligoy, no? So hindi na sasabihin ng client mo na pag-iisipan ko muna, itatanong ko muna sa misis ko, 'di ba? I ask my wife, ask my husband, 'di ba? Pag-iipunan ko muna 'yan, no? Pag sinabing OTS, pay in agad. 'Di ba? So sabi nga daw nila, there is no wrong prospect, 'di ba? Invite ka lang ng invite, only wrong timing for the right prospect. Baka nga nung time na na-invite mo siya, kaya hindi mo siya na on the spot kasi wrong timing. Baka naman nagamit niya yung money, 'di ba? Baka may nakalaan yung ang pang-join niya, or baka naman wala talaga siyang pang-pera that time. So wrong timing lang for the right prospect. Kasi kahit kanino mo i-offer si I Am Worldwide, magugustuhan niya talaga. 'Di ba? Agree ba kayo doon na kahit kanino mo i-open si I Am Worldwide, kahit na anong profession, kahit na anong status man niya sa buhay niya, kahit kanino mo i-offer, magugustuhan talaga, 'di ba? Kaya nga po we are sharing her here hope, 'di ba? So wrong lang talaga, wrong timing lang talaga. Okay? So ngayon, ano po yung solusyon doon? Numbers game. Okay? Kasi para dumami po yung mapapay-in natin, kasi hindi naman lahat mag-OOTS, kailangan marami rin po tayong kakausapin, of course. Okay? So ngayon, let's proceed, no? Sabi daw dito, okay, ito daw po yung pinaka-mindset when regards to closing. Kailangan daw po ABC, always be closing. Okay? Ang mindset mo, bago ka palang sumabak, bago mo palang kausapin si client, kailangan ang mindset mo, i-close deal ko to, magpe-pay in to, 'di ba? Throughout the conversation, 'di ba? Sinasagot mo na yung potential na objection niya.
'Di ba? Yun po yung pag sinabing always be closing or habang nagpe-present ka nga, 'di ba? Habang sa presentation mo sa products pa lang, sa complan pa lang, nasasagot mo na yung potential na objection ni client. Halimbawa, pwede kang magpakita ng mga testimonies natin ng mga kumikita dito sa IM Worldwide. Halimbawa, ito po sila, mga kumikita na rin sa IM Worldwide pero nagsimula po ito wala ring pera, wala ring pang-join. Itong mga to nagsimula ring wala ring connection, 'di ba? Connection. So part na rin po 'yun ng pagko-close deal kasi halimbawa yung client mo ay wala ring pang-join, nasagot mo na agad yung potential objection niya. O ito pong mga kumikita na to, itong mga to mahiyain lang din, mga busy lang din sa trabaho nila. Okay? So busy lang din sa trabaho nila. Ngayon naman ay kumikita na ng malaki. So yan po yung mga potential objection nila na sinasagot mo na agad during the presentation kasi always be closing mindset ka na agad. Okay? So ngayon, eto po no, trivia muna tayo. Sabi daw sa trivia, ayan, sabi sa trivia, career expert says it just take 3 seconds for someone to determine whether they like you and want to do business with you. Ilan daw? 3 seconds. Ibig sabihin mga mentors, meron kang 3 seconds para makuha yung interest ni client. Meron kang 3 seconds para mapakita yung mga best impression. Kasi sabi daw, first impression last. Okay? Kaya ngayon, meron tayong ditong i-discuss no na hindi lang pala talaga sa pagko-close deal sa mga sinasabi natin, sa mga result natin ang nakaka-affect ng pagko-close or para ma-close si client. May mga factors po pala. Yun yung i-discuss natin later on. Ano yung mga factors na nakaka-add on sa pagko-close or para ma-close si client? Okay? Unang-una, ayan, sabi nga po dito no ni Dr. Alberts, no, meron daw siyang elements of personal communication. Sabi niya dito, meron daw 7% spoken words, 38% tone of voice, 55% body language. So hindi lang pala ang pakikipag-usap, close deal sa client, pakikipag-talk, no, hindi lang po pala siya nakadepend sa sinasabi natin. Okay, meron po pala siyang mga factors. Halimbawa na lang yung tone of voice. O, 'di ba? Yung tone of voice, yung body language. Ito na lang example mga mentors, no. Nakarinig na po ba kayo ng joke, 'di ba? Parehong-parehong joke. Pero bakit yung kapag yung isang kakilala natin ang nagbibigkas ng joke na yon, nakakatawa. 'Di ba? Nakakatawa. Pero kapag yung isa naman nating kaibigan, yung nagsasalita or nagbibitaw ng joke na yon, ang boring. 'Di ba? Bakit ganun? Pero parehong-pareho lang naman ng joke because of this 7-38-55 rule. 'Di ba? Ito na lang example para mas maintindihan nyo. Ito example no. Halimbawa nagpe-present ka or nagko-close deal ka dito sa IM Worldwide, kikita tayo. Dito sa IM Worldwide, yayaman tayo. Dito sa IM Worldwide, makukuha natin ang pangarap natin. So that's the first example. Ngayon, second example naman natin, dito sa IM Worldwide, kikita tayo. Dito sa IM Worldwide, yayaman tayo. Dito sa IM Worldwide, makukuha natin ang pangarap natin. O, di ba? Nakita nyo, pareho lang naman yung sinabi ko, but on how I deliver, di ba? Yung tone of voice, okay, yung energy, yung kompas ng kamay, yung body language, okay, meron po yung points. 'Di ba? So, dito po sa business natin, okay, communication is very essential. So, pag sinabing communication, hindi lang po yung sinasabi natin para sa pag-aartista. Yung kinakabisado ng mga artista ng mga script, okay, yun po, script lamang po yun. Okay, script lamang po yun. So, on how they deliver, kung paano nila iarte yung script na bigay sa kanila ng director nila, dun po nagmamatter. Okay, kaya nga po dun po binabayaran yung mga artista kung paano sila kagaling umarte. 'Di ba? Kung paano nila kagaling i-deliver po yung message. Okay, so sa business natin, ganun din po.
kung paano mo i-deliver. Okay, kaya ngayon ito po yung mga factors, no? Psychological factors na nakakaapekto sa pagko-close ng deal. Okay? So ngayon, ito po yung maganda dito, no? Itong mga psychological factors na to, pag ito na-apply mo, kapag ito ay inadapt mo sa sarili mo, ang taas ng chance mo na makapagpa-pay in din. Okay? Ang taas ng chance mo na makuha po yung interest ni client at the same time ma-close ang deal. Okay? Number 1, ano ba yung mga factors na yon? Okay? First factor, ayan, smile. Okay lang ba? Type mo sa comment section, smile. O kaya naman, pwede ka mag-send ng mga emojis na naka-smile. Ayan, smile, no? Kasi sabi daw, smile is the reflection of happiness. Ayan, patingin naman ng smile mo. O kahit hindi tayo nagkikita ngayon, okay lang ba ngumiti ka? Ayan, so kasi yan daw yung nagsisimbolize ng happiness. 'Di ba? Mas maganda kausap mo kapag nakangiti, 'di ba? Kaysa naman kapag kayong kausap mo nakasimangot, 'di ba? Ang boring, 'di ba? Nakakatamad kausapin, 'di ba? Kaya dapat lagi daw po tayong nakangiti. And people are treated differently when they smile. Kaya kung mapapansin nyo, magkaiba yung approach sa mga nakasimangot at sa laging nakangiti. 'Di ba? Ang sarap kasama, ang sarap kausap pagka nakangiti. Smile and the world will smile with you. Sabi nga daw nila, no? Kaya ito naman, no? Smiling signals friendliness and encourage positive interaction. Okay? 'Di ba? Kapag kahit nakagalit mo yung isang tao or kahit hindi mo naman ka-close, pero pag nginitian mo, 'di ba? Sabi nga daw nila, no, smiling is more contagious than COVID. Mas nakakahawa daw ang pagngiti kaysa sa COVID. Kung mapapansin mo, 'di ba? Yung kaibigan mo nasa 50 meters away pa lang, malayo-malayo pa lang, nginitian mo. 'Di ba? Ngingiti din sa'yo pabalik. Ganon din po yung client natin. Kapag kabungad na bungad pa lang ng Zoom presentation, nakita niya ikaw hindi ka nakangiti, 'di ba? Minus points na agad 'yon. 'Di ba? Smiling makes you younger, sabi din daw nila, no? Kaya kung mapapansin nyo, kapag lagi kang palangiti, ayan, mas magmumukha kang bata. Okay? Kaya po iwasan na po ang pagsimangot, 'di ba? Sabi nga daw, 99.7 okay, of people says that an attractive smile is more important or this is an important asset. 'Di ba? Asset po ang pagiging palangiti. So part po ng presentation po natin, mentors, no? Okay lang ba from the start to the end of the presentation, kailangan nakangiti ka. Kahit may problema ka, kailangan ngumiti ka pa rin. Sabi nga daw nila, kailangan yung problema mo bago pala mag-present, iwan mo muna sa labas. 'Di ba? Iwan mo muna bago ka mag-join sa presentation, walang kukuha nun. Okay? So ayan po, next natin mga psychological factors na nakaka-affect din natin, no? Executive presence. Okay? Importante po yung executive present, no? Whenever you are in the meeting, kailangan professional dapat. Dapat mukha kang kagalang-galang. Okay? Sabi diyan, create trust and establish authority. 'Di ba? Build confidence and leave a lasting positive impression. 'Di ba? O example na lang, okay? Kaya po no, encourage po natin lahat, no, na pag may talk ka, dapat maganda meron kang quote, 'di ba? Or presentable ka, or para naman sa mga babae, nakapag-ayos ka ng buhok, nakapag-ayos ka ng muka, 'di ba? Para pagka kinausap mo si client, 'di ba? Talaga, professional talaga ang datingan. Okay, ito na lang example, no? Kaya importante talaga tong executive presence kasi dito po naka-distinguish kung paano rin natin i-treat yung ibang tao. Oh, 'di ba? For example, nasa labas ka, tinikitan ka ngayon ng traffic enforcer, nakita mo, hindi naka-uniform, tingin mo ba ilalabas mo yung lisensya mo? 'Di ba? O marami, lalo na sa mga nagkalat yan, 'di ba? May mga pumipito-pito na nasa bigla. O, meron ka daw violation, hindi naman naka-uniform. Tingin mo ba bibigay mo yung lisensya mo? O, ito na lang, pagpasok mo sa mall, tapos may nakaupo dun sa harapan. Sabi niya, siya daw yung gwardiya, pero hindi naman siya naka-uniform. Tingin mo ba magpapakapkap ka? 'Di ba? Papa-check mo ba yung bag mo? Baka mamaya snatcher pala 'yon. So ngayon, ang laking impact po ng executive present, ang laki ng impact ng suot-suot natin. 'Di ba? Kumbaga, di mo makikita yung image nung traffic enforcer kung traffic enforcer siya, o yung gwardiya kung gwardiya siya, or ikaw na negosyante ka, depende po 'yun sa pananamit on how you dress yourself.
Kaya po kailangan talaga natin mag-invest, no? Invest, no? Ang hirap naman, ang ino-offer natin dito, million-million, di ba? Nakita nyo yung mga kitaan dito sa I'm Worldwide, million talaga. Pero, di ba, yung suot natin, hindi ganun ka-presentable, di ba? Gutay-gutay or gula-gulanet, di ba? Or nakasando, naka-t-shirt lang. Maganda po may coat, 'di ba? Alam niyo po napakaganda pag may coat ka kasi kahit naka-t-shirt ka lang sa loob, kunin mo lang yung coat mo, 'di ba? Isuot mo lang, 'di ba? Tataas na agad yung ano mo, yung professionalism mo, 'di ba? So hindi rin naman po maganda aside from the executive presence po. Diyan po rin papasok yung background, yung surrounding every time na nagtotok ka. 'Di ba? Baka mamaya habang nagtotok ka, makikita mo may mga batang naglalaro sa likod, 'di ba? May mga nakasampay na damit sa likod, 'di ba? Or habang nasa ano ka, may mga asong nagtatakbuhan sa likod. So, hindi po maganda tignan. Okay? Kaya we suggest po mentors, so kung meron kang small space diyan sa bahay nyo, pwede mo siyang gawing office. Okay? Pwedeng doon ka mag-talk, lagyan mo ng konting background para magmukha siyang presentable. Okay? So dagdag credibility po yung pagiging presentable po, no, kapag may kausap kang client, especially lalo na pagka dito sa iWorldwide, we are offering lalo yung Jade package natin, tapos makikita ng client mo, hindi ka ganun ka-presentable. Okay? So invest po tayo sa sarili natin, no? Kasi nag-a-add up po yan sa points sa pagko-close ng deal. Okay? So another thing, ayan, remember their names. Okay? So, kailangan po, mentors, no, naaalala po natin ang mga pangalan ng kausap natin. Okay? Para makoth mo yung attention nila. 'Di ba? Mas mabilis mo kasi makukoth yung attention nila kapag kilala mo sila eh. Okay? Ayan, pwede mo silang i-address as tito, tita, if ever na mas may edad sila sa'yo, or sis or bro. Okay? Or call them by their name. Ito po, mentors, no, we can avoid the using of ma'am, sir, madam, 'di ba? Kasi this shows inferiority para sa atin. Okay? At the same time, it will shows superiority naman para sa kanila kasi magmumukha naman silang mas mataas sa iyo every time na tinatawag mo silang sir, madam, ma'am, 'di ba? Kaya po 'yan, iwasan po natin 'yan, no? Instead, we can use or address them para feeling close ka agad, 'di ba? Tito, tita, or sis, bro, pangalan nila. Okay? So sabi nga daw diyan, no, the simplest trick for generating affection is remember and frequently use another's people's name since everyone likes to hear their own name. Pag every time na binabanggit mo siya, makukot mo yung attention niya eh. Every time na nagpe-present ka, 'di ba? Alam mo ba Mark? Alam mo ba John? Alam mo ba Maria? 'Di ba? Na mas makukot mo yung attention nila every time na nade-defocus sila or meron silang naiisip na iba. Kaya frequently daw po, no, na gamitin natin. At ang maganda dito, whenever you meet someone new, remember their name and try to use it as you talk. The other person will like you instantly. 'Di ba? May another, ang bilis ng points no, instant point agad 'yon kapag lagi mong natatandaan at binabanggit yung pangalan po ng clients po natin. Okay? So ayan po, okay lang po ba 'yon mga mentors, no, na kailangan tinatawag po natin ng yung mga pangalan ng mga clients po natin. Okay? So next, ayan, so another factors na nakaka-affect ng pagko-close ng deal, so show appreciation frequently. So dapat daw every time mo daw sila, no, na kino-compliment kasi we all like being complimented and hearing we're doing a great job. So lahat po ng mga tao, lahat naman siguro dito, no, gusto kino-compliment, gusto pinupuri sila, 'di ba? O, halimbawa diyan, ayan, no, example lang diyan. O, nakakatuwa naman po kasi kasi you still find ways to earn kahit na busy po kayo sa trabaho. Kasi we believe, no, sabi nga ni Dale Carnegie, you can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than in 2 years by trying to get other people interested in you. Okay? Mas madami ka daw or mas madali ka daw magkakaroon ng kaibigan kapag ikaw daw naging interested sa kanila kaysa sila naging interested sa iyo. Okay? So ang goal po natin dito, no, kaya nagiging interesado tayo sa kanila, no, is to find, okay? Okay, find commonality din. Okay? At the same time, no, another example din sa pag-show ng appreciation, ayan, sobrang nakakatuwa naman kasi kahit estudyante ka is meron ka ng mindset para tumulong sa magulang mo kasi kadalasan ng mga estudyante ay
ask me, 'di ba? Ask my wife, ask my husband, 'di ba? Panay hingi muna. Pero ikaw ay nag-decide ka na mag-business. Nakakatuwa naman kasi kahit na ikaw ay negosyante na malaki na yung kinikita mo, ay gusto mo pa rin mag-add on ng sariling income. So, show appreciation. Okay? So another thing din is yan, nakaka-inspire po kayo kasi as a single mom, nataguyod nyo po ang mga anak nyo na makatapos ng pag-aaral. So another way of showing appreciation sa mga clients po natin. Okay? So next po, mentors, no? Ayan. Be interested in others. Okay? So ngayon, kailangan po, no, dapat maging komportable sa iyo ang kausap mo. Okay? Kaya nga po nakikipag-ano muna tayo, nagbi-build muna tayo ng form bago tayo makipag-usap. Hindi agad natin ino-offer yung business, or kung ikaw naman yung closer, hindi agad natin ino-offer yung, or hindi mo natin agad kino-close yung deal. 'Di ba? Dito muna papasok yung pagbi-build ng form. Kaya kung mapapansin natin yung mga top mentors natin, kung ikaw ay nagpapa-close deal sa mga mentors, 'di ba? Makikita mo chinichika muna nila. Okay, bakit nila ginagawa 'yon? Para po makuha po yung interest, at the same time para makapag-build ng relation lalo na sa client, at maging komportable yung kausap natin sa atin. Okay? Kasi we believe, no, pag hindi po natin nagawang komportable yung kausap natin, parang may mga question po na hindi niya sinasagot ng all out, at the same time hindi rin siya all out din kung mag-decide. Okay, kaya ngayon, kailangan natin mag-build ng form. So, meron tayong family, occupation, recreation, message. Ayan, lagi po yan tinatopic, no, sa I am 5, no, yung pagbi-build po ng form before makipag-usap. So, ang goal po ng pagbi-build ng form or pagbi-build ng rapport is to get their whys. Okay? Kung bakit nila kailangan gawin yung business, bakit nila kailangan magnegosyo. So, hindi ka lang po basta makipagkwentuhan, 'di ba? Hindi ka lang basta makikipagchikahan. Ang goal mo rin is to find a common ground. Okay? Kung saan po kayo magiging interested sa isa't isa. O, 'di ba? O, pwede mo ring itanong 'yan. Bakit po pala kayo nag-decide na magnegosyo? Okay? Talk about what's important to them. Okay? This detail will be helpful to your presentation. Okay? So ngayon, napaka-importante po, no, sa umpisa pa lang, sa bungad pa lang, makuha mo na agad yung kung bakit nila gusto mag-I Am Worldwide, para yun po yung magagamit natin, yun po yung sasagutin natin on the later part ng closing natin, no? So next natin, ayan. Okay? So next natin, ito, be ready with proof. Ito po, napaka-importante po nito, no? Kailangan meron ka pong proof. Okay? May proof ka po ng pay-ins, may proof ka po ng remittance, may proof ka po ng mga products na nabebenta. Dapat marami ka pong baon na proof para ka pong army na kompleto ka dapat sa mga sandata. Okay? Kasi mas kapani-paniwala, no, na i-offer or yung sinasabi mo yung business kapag may proof ka. Okay? Instead na sabihin mo lang na dito po maraming sumasali, dito po maraming kumikita, dito po marami po kaming nabebentang products, nasan na? 'Di ba? Pero pagka pinapakita mo siya, okay? Meron kang mga pictures na naipapakita sa kanila na marami talaga nagjo-join, marami talagang products na nadideal, mas nakakapaniwala talaga, no? Kaya napaka-importante po, mentors, no? Kaya kung mapapansin nyo, sinasabihan tayo ng mga leaders natin, kapag ka meron kang pay-ins, picturean mo. Kapag meron ka na deal na products, meron ka na close na deal, meron ka na deal kahit na isang barley, picturean mo. Okay? Kasi yun po yung mga proof, no, na nabebenta, na naliliquidate talaga yung products natin, at ganun proof din yun na napakaganda ng I Am Worldwide. Okay? So, mas mabilis kasi pang solve, no? Kapag ka meron kang napapakita. Kaya po, no, gawin na po nating habit, no, na every time, every transaction, every na-deal natin, picture lang po kayo ng picture. Okay? Gather that picture, no? Another thing, okay? Picture of testimonies, okay? With medical certificate is if possible. No, mentors, no, lalo na kapag ka yung client mo ay more interested sa mga barley products natin. So, maganda meron kang testimony ng mga natulungan ng barley natin. Kung maganda, kung merong mga medical certificates. So, nagkalat po yan sa Facebook. Ang dami pong mga ganyan po, mentors, no, mga testimonies sa Facebook natin. Save lang po natin. Okay, next. Ano pa po ba yung kailangan natin? Bank details. Okay, kaya alam mo dapat kung saan dapat nagde-deposit. Alam mo ba, memorize mo ba kung yung
pay-in account ni I Am Worldwide. O, another thing din, pay-in form. Dapat meron ka rin dito, no? Kasi alam niyo po, naka-encounter po kami, no, na etong si client, interested na. Gustong-gusto niya na mag-join. Ngayon, nung tinanong ni client, sige, saan po ako magde-deposit? Alam mo po, sabi nung mentor, wait lang po, itatanong ko muna sa mentor ko. Ngayon, tinanong niya sa mentor niya. Okay? Ngayon, pagbalik niya dun sa client, sabi nung client, nagbago na yung isip ko, pag-iisipan ko muna, tatanong ko muna ulit sa asawa ko kung gusto niya ba talaga sumali dito. O di ba? Nawala na yung chance, nawala na yung opportunity, sasali na dapat. Kaso, naging bato pa. 'Di ba? Kaya mentors, no, kailangan ready ka diyan. Alam mo, meron kang mga ganyang naka-save na sa Facebook mo, sa picture mo, sa sa albums mo, dapat kumpleto na 'yan, okay? Another thing, with regard sa proof, ito naman mentors, so hindi naman necessary na marami kang picture diyan. Ang importante, alam mo kung saan hahanapin. Okay, ulitin ko po, hindi naman necessary marami ka na lahat ng mga picture meron ka. Ang importante lang ay alam mo kung saan hahanapin at kung paano po maghahanap. No, I believe, no, marami po tayo ditong mga group chat, meron po tayong mga group page dito, and I know sa yung mga leaders po natin nagsisend po yan ng mga pictures, sa mga testimony, mga natulungan ng products natin diyan sa mga group page at group chat po natin. Kaya alam natin dapat kung saan hinahanap. Another thing din, for example, napaka-importante po ng pag-share screen kasi on the spot mo napapakita sa client yung mga natulungan at the same time hindi siya magmumukhang made up yung story. Kasi hindi mismo ikaw yung nag-post or ibang tao mismo nag-post. O halimbawa, 'di ba? May client ka na OFW. O pwede ka mag-search sino ba yung mga mentors natin na OFW na malalakas kumita sa I Am Worldwide. O search mo yung pangalan nila. O introduce mo sa client mo. 'Di ba? So mas engaging siya. 'Di ba? Lalo na sa client natin, meron kang client na estudyante, sino ba yung mga estudyante natin dito sa IM Worldwide? Kaya kailangan alam mo rin po 'yon, no? Para ma-search mo, maipakita mo rin sa client natin. Okay? Mas effective po ang pag-share screen mentors, no? And another thing, be ready with your videos, okay? Maganda po, meron ka pong mga videos na nakasave sa iyo, 'di ba? Halimbawa, yung mga videos sa mga testimony natin kasi mas iba po yung effect kapag nakikita nila yung mga testimony ng mga taong sila mismo yung nagsasalita kesa doon lamang sa mga pictures. 'Di ba? May right? 'Di ba? Kayo naman siguro nag-agree doon, no? Agree nga kung ikaw ay nag-agree na mas kapani-paniwala kapag video yung napapanood nila or yung picture. Kaya mentors, no, either way kailangan meron ka pa rin pong proof, okay? So or otherwise, alam mo kung saan po hahanapin yung mga videos na yun. So nagkalat po 'yan sa Facebook, nagkalat po 'yan sa mga YouTube. Ayan, ang dami nag-a-agree, no? So next po natin, ano po ba yung mga factors na nakaka-affect din sa pagko-close ng deal is asking question, di ba? So mentors, no, closing is the art of asking the right question to get a minor yeses that allow you to lead your prospect to a major decision. Okay? Kaya napaka-importante po na palatanong ka. So dito, hindi po ikaw yung naka-spotlight, si client po yun ng spotlight. Okay? Kasi itong mga small question na to, ang tawag po dito cues. 'Di ba? Mga cues po 'yan. You should get cues, multiple cues, 'di ba? Kasi pagka nakakakuha ka ng maraming yes, maliliit na yes, 'di ba? For example, ito mga sample question. Bakit niyo po ba nagustuhan mag-I Am Worldwide? Sabi niya kasi gusto niyang i-take yung products natin kasi meron siyang sakit, 'di ba? So yan po yung mga small question, alam mo na palang siya may sakit. So meron ka ng pang-close deal later on. Bakit nyo po pala gustong gawin din yung business? Kasi gusto ko rin matulungan yung asawa ko sa abroad. 'Di ba? So, yung mga small question na yan po yung idadagdag mo later on pagka sa dulong-dulo na, no? Which leads to a major decision. Isipin mo, nag-yes, nagustuhan niya yung product, yes, nagustuhan niya yung compensation plus, yes daw, nagustuhan niya yung kitaan, yes daw, nagustuhan niya yung system ng company, nagustuhan niya yung system ng team, nagustuhan niya yung tulungan ng I Am Worldwide, 'di ba? At the end of the conversation, anong sagot, 'di ba? Yung maliliit na yes, and then sa dulo, malaking yes. Yes, magjo-join ako. 'Di ba? So yan po yun mentors, no? So kailangan
Okay? Kumukuha ka po ng mga cues. Okay? Pag nag-match kasi yung desire niya dun sa ino-offer mo, okay, makuklose at makuklose mo siya. Kaya dito mo rin makikita kung ano talaga yung desire ng client mo. Dito mo talaga mapipili kung saan talaga ang focus niya. At dun mo rin ifo-focus, of course, yung closing the deal mo. Okay, halimbawa, kaya nga niya gusto mag-I am worldwide kasi gusto niya yung product. So, yung closing mo, iikot saan? Sa products. O, di ba? Kaya nga niya gusto mag-I am worldwide kasi gusto niya ng extra income. So, yung closing mo, iikot kung saan yung interest niya. Okay? Kaya we are asking the right question. Okay, mentors, no? Kaya dito, no, importante po, mentors, na palatanong din tayo. Okay, palatanong din tayo, no? Okay, so next, ito naman po, mga to-dos before closing. Okay, before closing po, dapat na-apply din po natin to kasi we believe, no, kapag itong mga factors na to naman ay in-apply natin bago mag-closing, we believe na equip ka na rin. Okay, so number 1, sabi daw dyan, always attend training. Ayan, so congratulations po, no, sa lahat ng uma-attend ngayon ng training. Bakit? Kasi meron na agad kayong points sa pagko-close ng deal. 'Di ba? So, attend training kasi pagka uma-attend ka ng training and mentoring, knowledge boost confidence. 'Di ba? Sa atin sa negosyo, kapag ka di ka masyadong knowledgeable, wala kang masyadong alam, okay? Hindi ka ganun or hindi ganun kataas ang kumpiyansa mo with it comes sa sharing ng opportunity. Kaya kung gusto mong tumaas yung kumpiyansa mo na i-offer yung negosyo, okay, kailangan uma-attend ka ng training. Okay, itong mga training na to, ito yung mga example, no, ng mga training din natin. And pagka ano rin naman, kapag ka lagi kang uma-attend ng training, yun nga, makakakuha ka ng mga pwede mong ibato sa mga clients mo. 'Di ba? At the same time, yung mga, kasi I know, I believe here, no, kahit na member na tayo ni I'm Worldwide, some of us, meron pa ring doubt. Okay? Pag uma-attend ka kasi ng training, kahit yung doubt mo sa sarili mo, mawawala. 'Di ba? So ang maganda rin dito, makakakuha ka rin ng maraming tips sa mga sa mga trainer. Okay? Makakakuha ka kung paano sila mag-close deal. Kaya ito po yung natin, no, chance natin para maging equipped. Kailangan uma-attend tayo ng training. Okay? Number 2. Okay, mentors, no? Learn the stories of people. Okay? So, learn the stories of people. Kaya kung mapapansin nyo, every part of the presentation or every beginning of the training, magpapakilala muna yung speaker. Bakit kaya ganun? Bakit kaya ganun yung culture ni I Am Worldwide? For you, para malaman kung ano ba yung journey niya, ano ba yung pinagdaanan niya. Baka kasi sooner or later, maka-encounter ka din ng mga kagaya ng mga speaker natin ng background. Okay, yun yung magagamit mo. O halimbawa, ako ngayon, seafarer, someday magkaroon ka rin ng seafarer na client, pwede mong banggitin yung pangalan ko. 'Di ba? Meron ka ring mai-share na seafarer story. Halimbawa, yung client mo, nurse. 'Di ba? Maraming nurse dito sa I'm Worldwide. So, yung mga background nila, pwede mo ring maggamit dun sa mga magiging client mo. Kaya napaka-importante, you are listening po, no? Number 3, dito papasok yung IBP. Kaya uma-attend ka rin ng IBP. Okay lang ba, mentors, no? Okay lang ba? May invite o wala, a-attend ka ng IBP. Okay? May invite ka o wala, a-attend ka ng IBP. Bakit po, mentors, no? Kasi dito mo makakabisado lalo, no? Kung paano mag-close ng deal, at the same time kung paano po makipag-usap sa tao, paano po mag-present ng tama, kasi remember, presentation is also part of the closing. So ngayon, pag lagi kang uma-attend ng training ng IBP, okay, nakakabisado mo na rin yung sinasabi po ng speakers natin. Okay, kaya po napaka-importante, no, kahit may invite ka or wala, okay, kailangan nag-IBP. Okay, maliwanag po ba yun, mentors, no? Learning po ba? Ayan, learning po ba? No, I hope learning po kayo sa topic natin. And then, learn from the powerful closer. Okay? So, yan po, mentors, no? Kaya pag mag-IBP po, mentors, no? Ito, 'di ba may closer tayo? Ito po, no, ginagawa po namin, hindi lang po kami basta nakikinig sa mga closer. Ang ginagawa namin, no, nagte-take down notes kami, okay? Nagte-take down notes kami, iniipon namin, 'di ba?
iniipon namin yung kung paano mag-close ng deal yung mga top mentors. Okay? Halimbawa, may mga IBP speakers tayo everyday iba-iba. So ngayon, i-gather mo yun. Paano ba sila nagko-close deal? Paano ba nagko-close deal sila ng ganitong client, ng ganitong client? Ngayon, ipunin mo. 'Di ba? Pagsama-samahin mo. 'Di ba? Ngayon, doon ka makakapag-create ng sarili mo ring closing script. 'Di ba? Kasi naririnig mo siya time to time na pagsama-sama mo lahat ng magaganda, edi mas magaling ka ngayon, 'di ba? So, yan po mentors, no? Kaya napaka-importante po, no, na uma-attend din po tayo ng IBP natin. Okay? So number 6 ba yan? Ayan. Don't be afraid to ask question. Okay? Wag pong mahihiya. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, no? Kaya time to time nag-a-ask ka rin ng question sa kanya. Okay? Kasi yung mga question na yon, yun po yung magagamit nyo later on. Para pong isda, 'di ba? Kapag laging bumubuka yung bibig ng isda, mas mabilis mo siya nahuhuli, 'di ba? Kaya kapag time to time ka nagtatanong, mas marami siyang nasasabing information sa iyo which laters on magagamit mo. Okay? And another thing, last, no, before closing, visualization. Dapat na visualize mo na bago ka palang sumabak. Done deal na ito. Pay in na itong client ko. Jade, pay in na tong client ko. 'Di ba? OTS na tong client ko. Dapat na visualize mo na agad bago pa lang magsimula. Kasi we believe, no, kapag ka ini-imagine mo na agad, no, bago pa lang magsimula, at the same time, kapag ka ini-imagine mo, kapag kausap mo na mismo yung actual client, 'di ba? Nag-iiba yung ano mo, yung hataw mo, nag-iiba yung gigil mo. Okay, nakaka-relate po ba kayo doon? Nakaka-relate kayo yung tipong kapag ka alam mo yung client ko ay magpe-pay in na to, yung the way you approach, iba rin yung gigil, no? Kaya yan po mo, visualize po muna natin, no? Bago pa lang tayo sumabak na pay in na talaga yan. Okay? So ito po mentors, no, another tips din with regard sa pagko-close ng deal, to have a close deal, ito po you must, okay? Ito po, no, you must practice right prospecting and proper scheduling. Okay? Kumbaga, kung gusto mong magka-result agad, kailangan yung mga client mo ay possible din na mag-join agad. Sabi ko nga po kanina, no, kailangan tamang tao din. Okay? So dito po papasok yung MAN, di ba? So lahat naman po tayo dito, no, may prospect list. Okay? Sa prospect list po natin, it is categorized as money, authority, and needs. So ngayon, dun mo malalaman kapag yung client mo ay ano talaga yung pangangailangan niya. Okay, kung yung client mo may pera talaga, maybe you're expecting na OTS yung client mo, wala naman pala siyang pang-join, estudyante lang naman pala siya, wala pala siyang trabaho. So kailangan, okay, practice the right prospecting. Okay, scheduling naman po, napaka-importante po mentors, no? Kasi ito po yung sinasabi kong timing. 'Di ba? Yung sinabi ko po sa inyo kanina, no? No wrong prospect, only wrong timing. So kailangan i-timing mo yung tamang-tama, no, na wala siyang work, 'di ba? Or nasa bahay siya, hindi siya nagtatrabaho, hindi siya nagda-drive ng car kasi baka mama ini-schedule mo siya ng meeting, ini-schedule mo siya ng talk sa mentor mo tapos siya nagluluto, 'di ba? Nagda-drive o kaya nasa work, syempre kahit gaano pa kagaling yung presentation or gaano pa kagaling yung pagko-close ng deal, hindi pa rin niya yun maiintindihan. So dito po papasok yung proper scheduling. Okay? So number 2, deliver tee-up properly. Okay? So sa tee-up pa lang, 'di ba? Done deal na. Okay? So kaya napaka-importante, no, kung ikaw bago pa lang sa business natin, alam mo po yung background ng mentor mo. Alam mo yung mga details ni I Am Worldwide na pwedeng i-tee up. Alam mo yung ibang ways of earning ni I Am Worldwide na pwede mong pang tee up pa lang, pay in na. 'Di ba? Yun nga din yung sinasabi nila, no? So, halimbawa, itong mag-share sa atin ngayon, for sure may inspired ka, Mr. Prospect. May inspired ka kasi madami na siyang natulungan. Ang dami niya ng achievement. Isa na siya sa mga millionaire circle, isa na siya sa mga car achiever, isa na siya sa mga malalakas at madaming natulungan. 'Di ba? So same lang din kayo, 'di ba? Part-time lang din ginagawa yung business. Imagine mo ito yung mentor na tutulong sa atin. 'Di ba? Sa labas walang ganito, pero dito sa IM Worldwide may magga-guide sa atin para pakinggan talaga, no, yung client, no?
pakinggan talaga ng client yung mentor. So napaka-importante po na tee up natin. Okay, nabibigyan natin ng glimpse of achievements. Okay? So next po natin, no? Ayan, build rapport before presentation. So nabanggit ko nga po sa inyo kanina, no, na importante po bago magsimula ay makakonect ka muna sa client. Especially pag yung client mo, ang tagal mong hindi nakausap, tapos ngayon, bigla kang papasok agad, business agad. So maganda po magkapag-build muna ng rapport. Okay? And then, ayan, couple and partners must be both present, okay, during the presentation. Kasi napaka-importante po, mentors, no, kung tanungin na po natin to agad. Kapag kakausapin natin yung client, if ever po ba na magjo-join kayo dito, sino po magpo-provide ng pang-join nyo? 'Di ba? Yung asawa mo ba, yung boyfriend mo ba, yung magulang mo ba? Maganda po nandito rin siya para mapakinggan din niya. Kasi mentors, no, kahit anong sabi natin, pag ito napakinggan mo, maganda ikaw yung mag-decide kasi ikaw yung nakakita. Minsan kasi ganun yung sinasabi natin. Pero kahit nasabihin natin yun, papakinggan at papakinggan niya pa rin yung asawa niya. Bakit? Asawa niya yun eh. 'Di ba? Asawa niya yun. Magulang niya yun. So, yun po. Kaya maganda, before the presentation starts pa lang, tanungin mo na agad kung sino yung magdi-decide. Sino yung magbibigay ng fund para maisama natin sa pagko-close ng deal. Okay? So, complete the presentation and seal the deal. Okay? So, important po, mentors, no? ABC rule, okay? So sa ABC rule, advisor, bridge, client. Bridge should have the most part in closing. So hindi lang po si advisor ang magko-close ng deal. Ikaw po as a bridge. So dito po, tulungan po tayo dito. Hindi lang po si mentor kasi mentors, no, ang bridge or as a bridge, ikaw yung mas nakakakilala sa client mo. 'Di ba? Mas alam mo kung paano nagwo-work yung life niya, alam mo kung paano or kung saan niya kinukuha yung source of income niya, alam mo kung nahihirapan siya sa trabaho niya kasi bakit? Warm, especially kung warm mo. Kaya maganda po, no, katulong mo rin po, no, si mentor. Okay? Magkatulungan din po kayo ni mentor, no. Hindi lang po si mentor ang puro magko-close ng deal. Okay? So importante po, share po kayo ni mentor. So next natin. Ayan. Okay? So, be confident. Okay? So, mentors, no? Maganda po dito, dapat ikaw confident ka that and positive that your prospect or your client will earn 100% in I Am Worldwide. That they will earn time and financial freedom. So, dapat ikaw din po, no, sold out ka rin, 'di ba? Dapat sold out ka rin para maging confident ka, dapat ikaw din sold out. Ikaw ba naniniwala, no? Nakikita ka dito sa I Am Worldwide? Okay, so okay lang ba? Comment mo, I am next, di ba? I am next achiever. Di ba? Kung ikaw ba ay naniniwala na ikaw ay yung magiging next na achiever, ikaw yung magiging next na millionaire, naniniwala ka ba doon? Kasi dapat ikaw daw mismo naniniwala kasi baka mamaya i-offer mo sa client mo, friend, join ka na dito sa I Am Worldwide, baka dito na tayo kumita, baka dito na tayo makapag for good, baka dito na tayo yumaman, baka dito na tayo umasenso. Puro baka, di ba? Puro baka. 'Di ba? So dapat ikaw confident ka, friend. Dito na natin makukuha talaga yung mga pangarap natin. Ayan, ang daming I am next achiever. So, yung mga yan po, yung mga naniniwala talaga, no, na sila yung mga next. Kaya dapat, no, as a closer, dapat ikaw din ay believe sa sarili mo. Okay? So next, be sincere. Okay? Let them know that even if they are newbies, you'll able to help them. When you say it, do it. Okay? Never promise anything you can't deliver and deliver more than you promise. Okay? So, be sincere. Pag sinabi mo, mentors, no, natutulungan mo, tulungan mo talaga. Pag sinabi mo, nung sinabi mo, spill overan mo kasi bakit pinangako mo yun eh, pinramis mo yun. 'Di ba? Minsan kasi mentors, no, pag nagpapapay in din tayo, marami tayo mga nasasabi na sobrang na-exage natin. So ngayon, kung nasabi mo man yon or sasabihin mo yon, plano mong sabihin yon, kailangan mo siya talagang gawin. Okay? Lalo na kasi mentors, nararamdaman din po ng clients natin kapag gusto lang natin pirahan. Ay, kaya lang ako gusto mapa-join kasi gusto lang niyang kumita sa akin. Gusto niya lang kumomisyon. Nararamdaman din po yun ng mga clients. No? Kaya dapat you must be sincere. Okay? And then number 3, kung gusto mo po, no, effective po yung pagko-close ng deal mo. Ayan, third party approach. Huwag mong solohin. Okay lang ba? Huwag mong solohin yung client mo, no? Ask for your upline for sharing or with the same background. So, hindi po necessary na mentor mo lang palagi.
no? Hindi necessary na yung direct your angel mentor mo lang palagi or yung top mentor mo pa lang palagi, no? Mas maganda po kung the same background. Kaya nga po dito sa I'm Worldwide, no, tulungan system talaga. 'Di ba? Kahit sino po, pwede mo siyang i-invite, mentor, okay lang po ba? Pa-share po ako. 'Di ba? Lalo na kaya maganda po, no, natatandaan mo rin yung mga background sa mga business partners natin. Kasi magagamit mo rin yan later on kapag nanghingi ka ng tulong. 'Di ba? Halimbawa, may client ka na nurse o ngayon, yung mentor mo, estudyante, o di hanap ka, sino ba yung mga business partners namin dito na nurse? O pwede kang humingi din ng tulong sa mga business partners natin, mga cross lines natin dito, walang problema po yun. Yun po yung nagustuhan ko sa I Am Worldwide kasi sobrang ganda po ng culture, tulungan talaga. Okay, like I said, third party, wag mo pong sosolohin. Mas maganda po no kung meron kang katulong na mentor mo na close deal. Okay? Number 4, ask question to know their emotional pool. Ano yung emotional pool? Okay, ayan. Sige nga po, ano yung emotional pool? Comment nyo nga po sa mga nakakaalam, no? Ask question to know their emotional pool. Ang emotional pool po, ayan, may nakikita na ako, no? Ayan, mga nakikita ko dito, hugot. Ayan, okay? So, hugot po, yan po yung mga hugot. Kaya minsan tanungin mo rin, o, di ba? Yun po yung pagka nalabas mo kasi yung hugot nila, 'di ba? Doon mo rin sila doon mo lang din halos doon mo rin halos i-inline po yung pagko-closing the deal mo, 'di ba? Doon sa hugot nila. Okay, lalo na pagka may clients ka OFW o bakit ba nila gusto mag-business? Gusto nila makapag-for good dito, gusto nila makasama yung family nila dito sa Philippines, 'di ba? So pag nalaman mo kasi yung hugot nila, ang bilis mong makakonect. At the same time, ang bilis pumanatag ng loob ng clients mo sa'yo. 'Di ba? Na-touch mo kasi yung nila, yung emotional nila, pool nila, o 'di ba? So another thing, ito po mentors, no, ito kailangan daw natin tong hanapin. O dapat maging maging mapagmatsyag ka, o 'di ba? Parang matanglawin lang, no. Kailangan maging mabilis ka maka-detect, 'di ba? Maka-detect at maka-sense nitong mga buying signals na 'to. Kasi itong mga buying signals na 'to, kapag kanto nakikita mo sa client na ko ang taas ng percentage na magjo-join talaga yan. Okay? Number 1, they ask a lot of question. Okay? Palatanong. Okay? Maganda po, alam nyo po, mas gusto ko nga po kausap yung client na maraming tanong. Kasi bakit? Pag mas maraming tanong po yung client, ibig sabihin, mas interesado yan. 'Di ba? Kaysa naman yung client mo nakausap mo, maganda po ba yung business? Opo, maganda. Nagustuhan niyo po ba yung business? Opo, nagustuhan. Anong nagustuhan mo? Lahat. 'Di ba? Anong question mo? Wala. So, yung tipong ang plain lang ng kausap mo kaysa sa kausap mo na ang daming tanong. 'Di ba? Kaya mas maganda po no pagka yung client mo pala tanong, pero ito po makukuha mo rin itong part na to, itong asking a lot of question pag nakuha mo po yung loob niya. 'Di ba? Kasi pagka nakuha mo yung loob ng client mo, kahit anong question niyan, willing siyang i-open sa iyo. Kaya po pagka hindi pala tanong yung client, maybe because hindi mo pa talaga nakuha yung loob niya. Okay? Kaya po mentors no, and natin no, sa una pa lang talaga makuha mo na yung loob ni client para maging magtanong din siya na magtanong sa'yo, mag-open din siya na mag-open sa'yo. Kasi maganda dito, pag palatanong siya, ikaw yung makakasagot ng tanong. Kasi may mga ganong clients hindi nagtatanong. Iniipon lang sa sarili nila. 'Di ba? Tapos ngayon, itatanong nila sa iba. Ngayon, yung natanungan niya, negative. 'Di ba? Negative yung nakausap niya. Ngayon, sabi nung kausap niya, ay, wag ka na mag-join dyan. Sayang lang yung pera mo. Ayun, sayang. 'Di ba? Hindi na tuloy nag-join yung client mo. Kaya maganda po no, ikaw po yung maka-clear lahat ng mga questions niya. Okay? So kaya pagka nakita mo tong mga buying signals na to, no, wag mo talagang papakawalan, okay? Hanggang di pay in. So another thing, they are enjoying what you are showing to them. O, 'di ba? Nag-e-enjoy sila, nakikita mo nakangiti yan. O, 'di ba? May mga client pa nga nagsasabi, "O sige, balik mo nga dun sa kabilang slide. Ano nga ulit yung sabi mo sa kabilang slide?" O, 'di ba? So agree rin sila ng agree. Okay? Mga buying signals po 'yun. Okay? And they talk about how they handle it when they own the product. Yan, sinasabi na po nila yan, no? Paano na lang kapag ibibenta ko yan dito, magkano yung presyo? Paano na lang ipapadala dito sa abroad? 'Di ba? Paano kapag meron ako mga business partner sa Pilipinas?
O, di ba? Nagtatanong na agad yan sila in advance. Okay, buying signals din po yun, no? Kapag ka-advance na sila nagtatanong, ibig sabihin, interesado talaga rin po yan. Okay, and then, they want to know more. Okay, they want to know more. Gusto pa nila sabihin, ano pa ba yung iba yung ano? Paano pa yung ganito? Paano pa yung ganyan? Ang daming tanong. Okay, yun po yung ano no, ibig sabihin, ang client mo ay interesadong sumali. Okay, so next po natin. Okay, so ito naman po mentors, no? This will be our closing flow. Ito po yung maganda dito. Okay, kasi kahit na bago ka, kahit nakaka-join mo pa lang sa business kahapon, okay, ito, pag nakabisado mo tong closing flow na to, okay, ang taas din ng chance mo na makapag-closing by yourself. Okay, kasi dito sa business natin, ang goal po natin dito ay matutong mag-close deal. Hindi po tayo nakadepende lang sa mga mentors natin, kaya nga po independent distributor. Kasi kahit ikaw ay pwede ka rin mag-close deal. So itong closing na flow na to po, no, nakita ko lang din po to sa mga top mentors, okay? So ito, pwede mo tong kopyahin, pwede mo tong sundan, pwede mo tong pagpraktisan. Okay? Nung ako nagsisimula po sa pagnenegosyo, sa pagko-close ng deal, ito lang din po yung ginawa kong closing flow. And then as time goes by, no, natututo ka ng pagko-closing, okay, gumagaling ka sa pagko-closing, nakakakuha ka ng ibang mga idea sa pagko-close deal, pwede mo na siyang labu-labuhin, pwede mo na siyang pagdagdag bawas, 'di ba? Pwede mo na tong pag-iba-ibahin kung gusto mo unahin yung isa kaysa sa isa, walang problema. No? So ito po yung mga ito po yung mga closing script din po natin. Okay? So simulan po natin, no? Ayan. So, assumptive closing. Okay, ano ba yung assumptive closing? Ito po, no? Assumptive closing. Okay, balikan muna natin, no? Para may idea ang lahat. Assumptive closing, ibig sabihin, ina-assume mo na, okay, na mag-join yung client, 'di ba? Ang ganda ng business, ang ganda ng I Am Worldwide, ang ganda ng mga products natin, 'di ba? Anong nagustuhan mo? So, inassume mo na agad na nagustuhan niya nga, 'di ba? Yung po yung assumptive. Okay, one leg closing naman, ito po yung tinatawag nating yung one account policy na kapag sumali ka ngayon, okay, pagka-join mo bukas, makalawa, everyday may sumasali, no, magiging part na po yun under niya. Cut-off closing, yung cut-off po natin every Monday, preferred package, mode of payment, sense of urgency, and yung down payment and calendar closing. So ngayon, bigyan po natin kayo ng sample script, mga mentors. Okay, ayan. So, ayan yung mga sample script natin. Okay, so yung first is assumptive closing. Kamusta? Natapos mo na ba yung IBP? Natapos mo na ba yung video? Napanood mo na ba yung presentation? Okay? Anong nagustuhan mo sa presentation? Di ba? Inassume mo na agad na nagustuhan niya. Kaya yun yung agad yung bungad na tanong mo, anong nagustuhan mo? Okay, number 2. Okay, that's good. Sabi ko naman sa'yo, sure ako magugustuhan mo to. Assumptive closing din yun. Okay, 'di ba? Sabi mo kanina gusto mo ng gusto mong mag-business kasi wala kang ginagawa ngayon sa bahay, wala kang additional source of income. Sabi ko naman sa iyo magugustuhan mo 'to 'di ba? Maganda talaga 'tong business natin kasi sa panahon ngayon, 'di ba? Kasi 'di ba, depende po 'yan kung ano po yung sinabi niya. 'Di ba? Halimbawa, sabi niya maganda talaga 'tong business natin kasi sa panahon ngayon, okay? Sabi mo wala kang trabaho, sabi mo wala kang pagkakakitaan, sabi mo nasasayang lang yung oras mo sa Facebook, sabi mo ang dami yung oras sa pagtambay mo kaysa sa pagtatrabaho mo, 'di ba? Kung ano po yung sinabi niyo nung una, yung mga question, yung mga small cues, mga right question na tinanong nyo, dito nyo ngayon gagamitin. 'Di ba? Nakikita nyo, no, connected lahat sa isa't isa. Kaya nga po always be closing. Okay? Since nagustuhan mo naman, yung negosyo, importante makapag-start ka na. Kasi importante dito ang positioning para lahat ng susunod na makakausap namin, posible na naming malagay under ng organization mo. 'Di ba? Ano pong tawag doon? One leg closing and sense of urgency. 'Di ba? Since nagustuhan niya naman, sige, join ka na. Ganun lang po kabilis. Wag na po natin paligoy-ligoyin kasi either ngayon or later ka mag-join, same pa din ang ilalabas mo. 'Di ba? 16,800, 'di ba? 44,000 or 198,800. Sayang lang ang magiging points mo at sayang lang din ang time. Kailan mo ba gustong kumita, friend? Ngayon, bukas, tsaka na? 'Di ba? Sabi mo ngayon. Sige, simulan na natin. 'Di ba? Okay. So, tapos ang cut-off namin dito every Monday. On or before Monday na makapag-start ka,
tapos makapag-refer ka agad, pwede mo na agad kitain yan on the following Friday para pwede kang makabawi agad. Ang maganda dito, no? Dito sa IM Worldwide, weekly po ang kitaan. 'Di ba? And ang makakausap namin on the following cut-off, possible magiging under na yon ng organization mo. Okay? Ano pong tawag doon? Cut-off closing. O, 'di ba? Nakita nyo pagkasunod-sunod, 'di ba? Kaya ano lang siya, no? Isang flow lang talaga siya. Kaya advantage mo din kung sisimulan mo na agad. So, if ever ba nagustuhan mo, anong preferred package mo? 'Di ba? Jade, gold, platinum, or silver? 'Di ba? Anong gusto mo? Okay? Anong napili mo diyan? O 'di ba? Since nagustuhan niya, papiliin mo na agad. Okay? So, okay, maganda talaga yung Jade package. Ano yung mode of payment mo if ever? Bank transfer, credit card, remittance, okay? Or ikaw na yung magde-deposit diretso sa IM Worldwide. Okay? So ayan, tinanong mo na agad sa mode of payment. Okay? So that's good. Send ko yung fill out form para sa details mo and bank account kung saan mo ipapadala yung payment mo. O di ba dire-diretso na, no? O kaya napaka-importante na meron kang pay in form at the same time yung bank details ni IM Worldwide. Okay? Para ma-prioritize ka na sa system and ma-reserve na yung slot and products mo. O, di ba? Ganda ng script natin, no? Then, pagka-process natin, encode na natin ang products mo. Then, process na agad natin yung agad sa shipment ng products mo. Then, tuturuan na agad kita at ipapakilala sa team natin para makabawi na natin yan agad. Excited na ako para sa'yo. Sure ako magugustuhan mo to at for sure makaka-help to sa'yo. So tara, simulan na natin. Diba? Nakita nyo mentors, no? From start to ending. Diba? From start to ending, diretso na ang flow, pay in na. Diba? But note here, focus on client's benefit. Okay? So yun po yung i-deal nyo during sa pagko-close ng deal, sa client's interest po kayo. Okay? Hindi po sa atin. Okay? So kung ano po yung makakatulong sa client po natin. Okay? So next po natin mga mentors, ito, padaanan lang po natin to, pahapyaw lang po natin to. Though meron po tayong special topic para dito, yung handling objection. So ito, daanan lang din po natin to, no? Ayan. So, ito naman sa handling objection, ayan, feel, felt, found technique, okay? So, ngayon sa feel, felt, found technique, lalo na kapag may objection si client, kasi tatanong ko muna sa asawa ko, kasi pag-iipunan ko muna, kasi baka hindi ko magawa yan, kasi wala kasi akong oras. O yan yung mga sample objection ni client. So, ngayon, ang standard formulation of objection, okay, will goes like this daw, no? Okay? First, feel, okay? Tell them I understand how you feel, okay? This is intended to tell the customer that you have heard them and empathize, okay? So, dapat daw, kung anong nararamdaman niya, okay, maki-empathize ka rin, di ba? Kung ano yung nararamdaman niya, actually, wala kang pera, actually, naiintindihan kita kasi ngayon, marami talaga ang walang pera ngayon, walang mapagkakakitaan, nasa bahay lang. Naintindihan kita na busy ka masyado kasi ganun talaga pag nagtatrabaho, halos 24 hours kung ang trabaho, 'di ba? 'Di ba? So 'yun, dapat first ay empathize ka muna. Okay? Felt, okay? Tell them about someone else who felt the same way initially. You're telling your customer that they are not alone and they can that things can change. Oh, 'di ba? Actually, ganyan din po yung mga business partners namin dito. Actually, kung ikaw mismo naka-encounter ka rin ng ganun, actually ako rin dati wala rin akong pera, wala rin akong pang-join. Actually, pareho tayo dati, wala rin akong oras na gawin tong business. O, 'di ba? Pero, okay, ayan, yan na po yung found. Okay? Then tell them how that person found that when they did what you wanted, okay, or bumili talaga sila, nag-purchase sa IM Worldwide, they got what they wanted, okay? Pero ginawa nila ng paraan, kaya ngayon, ito na yung kinikita nila. 'Di ba? Ganito na yung achievements nila. Ganito na yung bago sa kanilang buhay. So yan po yung feel, felt, found technique for mentors, no? Ito po, application natin. Sabi ng prospect, example lang po nito, mentors, sabi ng prospect, gusto ko sana mag-join, kaya lang wala akong pera. Number 1, feel, okay? Naintindihan ko na wala kang pera ngayon para makapag-join sa business, di ba? I-feel mo muna,
Pero naalala ko, ganyan din ako before. Nung nakita ko tong business na to, 'di ba? Nagustuhan ko din ito, kaso wala rin akong pang-join. O, 'di ba? Felt, dapat naramdaman mo rin yung naramdaman niya. Okay? Found. Pero naisip ko, wala namang magbabago kung wala akong gagawing bago. Kaya ginawan ko ng paraan para makapagsimula ako dito. Okay? Nanghiram ako, 'di ba? Nangutang ako, okay? Nagsangla ako, nagbenta ako, 'di ba? Kasi matagal naman nating problema ay pera. Kaya ito ang solusyon sa mga problema natin sa pera. Kaya na-realize ko na ito talaga ay dapat ginagawa ng paraan. O, 'di ba? So, yan, feel, felt, found. Okay? Learning po ba, mentor, sa ating script natin, no? Sample script natin, no? So, I hope, no, nagigets nyo po yung flow natin para pwede nyo po yung i-apply kahit na anong objection ni client. Kailangan mo muna siyang maramdaman, okay? I-feel mo muna siya, i-felt, at the same time, found. Okay? So, next. Ayan. Okay, so ito naman po, no, when handling objection din daw, no, dagdag lang din natin sa kanina, okay, ang tawag po natin dito, mentors, is catching egg technique. Ayan, okay lang ba? Type mo sa comment section, catching egg technique. Okay, so di ba, mentors, kapag nagka-catch tayo ng egg, di ba hindi naman natin kinakatch yung egg ng ganyan, di ba, nakablock yung kamay natin, di ba? Pag nagka-catch tayo ng egg, ang ginagawa natin, kinakatch natin yung egg, sabay ginaglide natin pababa para hindi mabasag yung itlog. Di ba? Ganun tayo pag nagka-catch ng egg. So, ganun lang din daw po kapag nag-handle tayo ng objection. Okay? So, kailangan nakiki-empathize ka muna. Yung sinabi ko nga po sa inyo kanina, feel, felt, found. And then, rebut. Okay? Rebut mo. 'Di ba? Dito na papasok mamaya, meron tayong mga rebut na ano, no, mga pang-block ng mga ano natin, ng mga objection natin. So, hindi po necessary na kapag sinabi ng client mo ay wala akong pera, wala akong pang-join, tapos sinabi mo agad, agawan mo ng paraan. Maraming paraan diyan, oh, 'di ba? So hindi lang po ganoon, kailangan muna may empathize. Okay, yan po yung pang-glide natin, and then rebut. Okay, after mo po masabi yung rebut mo kung ano po yung mga ano mo, vision mo, 'di ba? With regards sa I am worldwide, yan dito niyo po pwedeng sabihin. And number 3, categorize if they are ready to start the opportunity. Okay? Kapag nagustuhan na nila, power of closing. Ito po, mentors, no? How can I categorize if they are ready to start an opportunity? Okay? Okay lang ba? Ayan, gusto niyo ba malaman? Okay lang ba? Type niyo how. How na lang, how. How can you categorize? 'Di ba? Kapag they are interested, gustong-gusto nang mag-join sa I Am Worldwide. Paano niyo malalaman kapag ang client niyo ay interesado nang sumali? Okay? Ito lang po, mentors. Tanungin nyo. Okay, tanungin nyo. Okay, dami nag-how, no? Tanungin nyo. Anong tinatanong? Ito po, ito lagi kong tinatanong, no? Mr. Prospect, sa 1 to 100, ilang percentage yung chance na magjo-join ka? Okay, ulitin ko, Mr. Prospect, sa 1 to 100, ilang percentage yung chance na magjo-join ka? So ngayon, sabi ng client mo, 80%. Okay? O 80% po, Mr. Prospect, it's good. Okay? Good na po yung 80%, no? Pwedeng-pwede na po 'yun. Pero ano po yung 20% na pumipigil sa'yo? So, ibig sabihin, may doubt pa rin siya. Di ba? May doubt pa rin yung client mo. So, ang goal, ma-clear yung doubt na yon para ikaw yung sumagot lahat ng mga doubt niya para hindi niya na itanong sa iba. So, don't leave your client na hindi 100%. Di ba? Hindi dapat, di ba? Hindi dapat iwan 100% ng hindi 100% mentors, no? Yun po yung goal doon. Kailangan 100% na sold out po si client bago mo pa iwan. Okay? Bago mo pa iwan. Okay? Para hindi na sila magtatanong sa iba. Okay? Kaya yun po yung ano, no, categorize if they are ready to start the opportunity. Okay? And then, if they are ready, 100%, sabi nila, okay, good. Sige, magjo-join na ako. Ayan, power of urgency or sense of urgency na natin. Close deal mo na agad. Okay? So, ayan po, mentors, no? Ito po, mga sample natin na mga handling objection. Paano pag sinabi ng client mo na wala akong pera? Ayan, no, 'di ba? Sabi dito, learn how to classify. Ask before you proceed. Ano daw po 'yun? Kailangan mo munang tanungin.
'Di ba? Kasi actually lahat naman ng tao may pera, 'di ba? May pera naman kahit na yung kaibigan natin na nagtatrabaho may pera 'yan, pero bakit sabi niya walang pera? So, tanungin mo muna, bakit siya walang pera? Mr. Prospect, saan po ba nalalagay or saan po ba nakalaan yung budget nyo? 'Di ba? Dito mo kasi malalaman kung saan niya nilalagay yung mga ano niya, yung pinagkakagastusan niya. 'Di ba? O tanungin mo, Mr. Prospect, ano po ba yung plano niyo sa ano niyo, sa kinikita niyo, saan niyo po ba gagastusin 'yan? Okay? Or meron po ba kayong utang ngayon na mga pinagkakautangan? Bakit po nauubos po agad yung kinikita nyo sa trabaho? Okay? Learn to classify, ask before you proceed. Para malalaman mo, maa-assess mo ngayon kung paano mo i-handle sa kanya yung objection. Maybe kaya niya nasabing wala siyang pera kasi bibili pala siya ng cellphone. Di ba? Maybe kaya niya sabing wala siyang pera kasi pang-celebrate pala ng anak niya. So, alam mo yung tamang pag-handle. O, di ba? Sabi nga dito, yung 44,800, kung titignan mo as problema, problema talaga yan. Di ba? Pero kung iisipin mong mabuti, solusyon yan sa matagal na nating problema sa pera. O, di ba? Ang pera, matagal na nating problema since 2005. Di ba? 2018, pera. 2019, 2020, 2021, pera. Ano kaya sa 2022? Di ba? Pera pa din. Hanggat hindi natin sinusolusyonan ang problema natin sa pera, poproblemahin pa rin natin yan paulit-ulit. Okay? And then you can tell, paano mo ginawa ng paraan? Kung ikaw ba ay nag-withdraw, nagbenta, nag-utang, nagsanla ng hiram. Di ba? Okay? Kaya kapag gusto, may paraan. If ayaw, marami namang dahilan. Sabi nga daw dito, maliit lang ang ilalabas kumpara sa babalik. 'Di ba? Lalo na po mentors, no? I remember this script kasi po mentors, no, gamit na gamit po natin yan. Kasi ako po, nag-start po ako dito sa business natin as silver package. 'Di ba? Silver package lang po ako nagsimula, pero nakita nyo naman po, no, yung silver package natin, namunga na ng 2 million, namunga na ng Apple gadget, 'di ba? Namunga na ng travel incentive, namunga na ng sasakyan. 'Di ba? Maliit lang ang ilalabas kumpara mo sa babalik. Okay? Mustang or iPhone, magkano? Lalo na ngayon, yung iPhone 13 natin, no, nasa 100,000. Pang platinum package na yun eh. 'Di ba? Okay, if bibigay ko sa iyo bukas 16,800 ng 1 PM, magagawan mo ba ng paraan? 'Di ba? For sure. Yung iPhone nga, yung gadgets nga na bibili. Ano pa kaya ito? Na dito sa iWorld by libre yung gadget, 'di ba? Okay? So next natin, di ko linya 'yan. Paano pag sinabi ng client mo, di ko linya 'yan? Ano ba ang linya? Yan ba yung pinag-aaralan, 'di ba? Pero bakit maraming call center? Meron bang course na call centering? Wala naman, 'di ba? Linya mo 20,000 per month or magbenta ka ng tuyo 200,000 per month, 'di ba? Kahit na hindi natin linya, 'di ba? Napipilitan tayong linyahin. Doktor nga, 'di ba? Nag-nurse pa para maka-abroad. Okay? And then pag nag-abroad din tayo, no, nag-ibang bansa tayo, start from the bottom. Marami po akong kakilala, no, na hindi naman po talaga ganun yung profession nila. Dito sa Pilipinas, they are professional teacher, professional engineer, 'di ba? Pero pag nag-abroad, iba na yung trabaho nila. And we believe, no, lahat ng bagay ay napag-aaralan. Kaya hindi po yan totoo yung linya-linya. Okay? Small time business, okay? Network marketing is for people who loves helping other people. Meron bang small time na kumikita ng more than 500,000 per month? Okay, let me revise this one. Meron bang small time business na nagti 3 million per month? 'Di ba? Wala, no? Dito, kaya big time to. Meron bang small time na naka-Ferrari? 'Di ba? Let me revise this again. Meron bang small time na naka-Lamborghini? 'Di ba? Grabe, no? Kaya yun, you can show I am worldwide result din po dito, no, mga kumita dito sa I am worldwide. Okay? Pag sinabi ng client mo, wala akong time. Okay lang yan. Pwede na mo naman tong gawin kahit part-time, di ba? No need to resign agad. Okay? Marami dito sa atin, part-time ginagawa si I am worldwide and eventually, nagpo-full-time na rin. Di ba? So, hawak natin ang oras natin. Pwede mo tong gawin during rest day mo, pwede mo tong gawin pag break time mo, pwede mo tong gawin pagkatapos ng trabaho. Walang problema. If sa school naman, you can do this part-time habang nag-aaral. Ayaw mo nun, habang nag-aaral ka, kumikita ka. Habang nag-aaral ka, may resulta ka. 'Di ba? So wala po tayong wala po tayong mga with regard sa time, no, wala po tayong lusot kasi ang dami nating pwedeng gawing pang-block. 'Di ba? Ang dami natin pwedeng pang-block, no? So ito po, mentors, no, patapos na po tayo. Dagdag na lang po natin 'to. More tips on closing.
Okay, number one, dwarfing close. Okay, sa dwarfing close, make them feel that the startup capital is small. Okay, iparamdam mo sa client mo na ang ilalabas nilang pang-join ay maliit lang. O, di ba? Halimbawa, yung silver package, yung 16,800, o, di ba? Yung 16,800, kung tutuusin mo, pambili lang yun ng cellphone. Pero dito sa I'm Worldwide, pang negosyo na siya. O, di ba? Yung 198,800, oh, kung gagamitin mo siyang credit card, 'di ba? Kung gagamitin mo as staggered payment, pag divide mo yung 198,800, nasa ano lang po 'yon, nasa 16,000 to 17,000 monthly. 'Di ba? Yun lang po yung binabayaran mo. Pero pagka ginawa mo yun sa I'm Worldwide, naka-Jade account ka at meron ka pang unlimited 300,000 bonus. O, di ba? So, make them feel that the startup capital is small. Paliitin po natin, no? Pwede nating i-divide by days, i-divide by month, okay? And then, show them the vision and the plan. Okay? So, mentors, no? Napaka-importante po nito sa part ng pagko-closing. Pwede mo tong idagdag. Okay? Mr. Prospect, pag sumali ka dito sa business natin, ang plano ko sa'yo, isa ka sa magiging pioneering dyan sa area mo. Isa ka sa magiging top dealer dyan sa lugar mo. Yung mga potential na bumili sa akin dyan sa area mo, sa'yo na lang kukuha. 'Di ba? Ikaw yung magiging extension natin diyan sa and eventually goal din natin magkaroon din ng office diyan sa lugar mo. Okay, pinapakita mo na agad ang goal din po natin sa iyo, Mr. Prospect, lalo na pag OFW, yung kausap mo, ang goal din po natin mga 3 years, 2 years na ginagawa natin tong I Am Worldwide, makapag for good ka na rin eventually. Dito na lang sa bahay ikaw magpahinga. Dito ka na lang sa Pilipinas, 'di ba? Pinapakita mo kung anong plano niya or anong plano mo sa kanya. 'Di ba? Ang goal ko po sa iyo, Mr. Prospect, kapag sumali ka, 2 months, 3 months, mabawi mo na agad yung puhunan mo. Okay, ang goal ko pag sumali ka in just a span of 1 week, mag-just for you ka na. O depende 'yon kung anong vision mo sa kanya. Okay? So next, suggestion close. Okay? Pwede ka mag-suggest sa kanya. So ano po ba nagustuhan yung Mr. Prospect? Alam niyo po, maganda po na best selling po natin dito yung barley. Yan po yung flagship ng company natin. Or Garcinia, or gusto mo yung coffee natin, or gusto mo lahat ng products i-try mo, mas maganda po yun. So nagsasuggest ka ngayon. Okay? And then, ayan, pay now or pay later. Okay? So ano po yung pay now or pay later? Pakita po natin, no? Ayan. Ito po, Mr. Prospect. Okay? Ito po, mentors, no? Mr. Prospect, kapag sasali ka pa ngayon, okay? Dito yan, nakalagay sa join now. Kapag sumali ka ngayon, ikaw yung nakadilaw. Okay? Everyday, meron akong kinakausap. Everyday, may sumasali sa team namin. Everyday, madaming nagjo-join sa I Am Worldwide. Ngayon, pag nakaposition ka na, automatic yung susunod na makakausap ko, ilalagay ko na ngayon sa ilalim mo. 'Di ba? Lahat ng mga ilalagay ko sa ilalim mo, eto mga potential na to, mga masisipag din to at willing gawin yung business, lahat ng ilalagay ko sa iyo ay meron ka na ring points sa kanila. Wala ka pang ginagawa, nagkakaroon ka na ng points sa ilalim. Gusto mo ba 'yon? 'Di ba? Or sabi mo nga, magjo-join ka siguro sa katapusan, 'di ba? Or sa sahod mo, or pag mag-iipon ka muna or gagawan mo muna ng paraan, ganito po 'yan mangyayari. Okay? Imbis na nasa taas kita na iposisyon, mailalagay po kita sa pinakababa. Okay? Ngayon, pag nailagay kita sa pinakababa, sayang naman yung mga sumali ahead. Under mo na sana sila. Kaya ang Mr. Prospect, dalawa lang po yung question ko sa'yo. Anong gusto mo? Ikaw nasa taas or ikaw nasa baba? Ikaw yung nauna or ikaw yung naunahan? Magjo-join ka rin naman. Mas maganda kung ikaw na yung nasa taas. O, di ba? So, learning po ba, mentors? No, I hope meron po akong na-impart sa inyo. I hope meron po akong na-share sa inyo, no? Sa ano natin, sa topic natin ngayon. Pero, meron pa tayong additional, no? So, dito, hindi naman po lahat ng mga nakakausap po natin ay nagjo-join agad. Hindi po lahat nag-o-on the spot pay-in. Kaya, ang to-do list mo, follow up. Okay? Ang to-do list mo, follow up. Yung mga kinausap mo, i-follow up mo, i-follow up mo, i-follow up mo. Sabi daw nila, 80% ng sales are made on the 5th to 12 contact, no? Sa 5th to 12. Pero yung iba, kadalasan sa atin, isang call pa lang, sabi, sige, pag-isipan ko muna. Pangalawang call, hindi na agad nagpa-follow up, tinatamad na. Okay, mentors, no? Wag po tayo tamad din sa pagpa-follow up.
Okay? Continue po natin pagpa-follow up. Sabi nga daw nila, no, hangga't hindi po nakukulitan sa iyo ang client mo or kahit makulitan sa iyo ang client mo, follow up mo lang sila ng follow up. 'Di ba? Okay? So next, ayan no, sabi daw diyan no, 5% of the sales are or 80% of the sales are made on the 5th to 12 contact. Kaya napaka-importante nung pagpa-follow up. And ayan, okay? So hard work beats talent when talent doesn't work hard. Mentors, okay? Mas iba pa rin po pagka masipag ka. Kasi kung ikaw masipag ka tapos ang dami mong kinakausap, isipin mo, yung talentado, kumakausap siya ng 10 tao, tapos 10 rin yung nagjo-join. Okay? Ngayon, ikaw masipag ka, kumausap ka ngayon ng ang ratio mo naman sa 10 kinakausap mo, isa lang yung nagjo-join. Eh ang ginawa mo, kumausap ka ngayon ng 200 na tao. Ilan yung nag-join? Oh, ang dami nag-join, 20. Oh, mas daig mo pa po yung talentado. Kaya dito po, no, pasipagan lang talaga, numbers game lang talaga. Mas mamamaster mo tong business natin, itong closing the deal, pag mas marami kang taong kinakausap. Okay, mentors, no? Kaya kausap lang din po tayo ng kausap, okay? Yun po yung pinakaano natin. And then, ayan, another tips, you must have a follow-up list. Dapat lahat ng mga kinakausap mo dito sa IM Worldwide, dapat may listahan ka, lalo-lalo na pag nagpaka-promo si IM Worldwide, no? Ayan, para alam mo kung sino yung ifa-follow up. And then, keep them connected through the messenger or kung saan man kayo nag-uusap. Okay? Be active. You must show progress in your business. Remember, pag may nakausap ka, automatic yung mga nakausap mo nakatingin na sa'yo. Okay? Pinapanood na niya bawat galaw mo sa Facebook. Kaya dapat, you must show progress na kumikita ka, na nag-a-achieve ka sa IM Worldwide, na hindi ka lang stagnant kasi baka dalawang sabihin na client mo nung nakita ka, ay, hindi na pala kumikita si ano, buti na lang di ako sumali sa kanya. No, 'di ba? Eh kung kumikita ka, o di nanghihinayang yung client mo, uy, ang milyonaryo na, ang successful na nitong kaibigan ko, sana pala dati pa lang ako sumali sa kanya. O 'di ba? Kaya you must show progress with regard sa ating business, okay? Never give up, never stop following up. Okay, mentors, no? So, ayan, thank you so much po sa mga nakinig. And ito po, no, konting announcement lang po, no, ang ating virtual growth conference sa December 10 to 12, no? Nandito po ang ating mga top mentors, speaker po sila sa ating Business for Home, Mentor Shirley May Sibulan and Mentor Precious Grace Kapili. Our tickets po ay available na sa, ayan, sa businessforhome.org/masterclass/I am worldwide. So yan, purchase na po tayo ng ticket, no, habang mura pa yung ticket ngayon kasi pamahal po yan ng pamahal. So with that, ayan, thank you so much sa lahat ng mga nanood. Thank you so much sa lahat ng mga nag-tune in po sa training natin. And feel free po, no, mentors, na i-share tong link na to, i-share po yung training natin and keep commenting yung mga leaders natin. So, God bless us everyone and we hope ma-apply po natin lahat po ng training natin dito sa IM Worldwide.